programa akong ipakita diha. Ang iyong buhaton karon, hulatan ninyo mo lingkod ko. Dili ko gusto inala, basahan ang programa diha. Tataw na bishop sa kanyang sarili na pinagbabawalan ng mga membro niyang wag magpabakuna dahil maging zombie raw sila at mamamatay daw sila after 2 years. Yan, nagiging mainit na kalaban ni Pastor Apollo Kibuloy si Pastor Rod Cubos na nagpakilalang Bishop Cubos. Numero 1 tumutuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Nagkasagutan kami niya. Ngayon, tumakbo sa pagka mayor diyan sa Davao City. Magsurvey tayo kung para lang sa Davao City. Sino pipiliin ninyo na mayor? Sino bubuto ninyo? Sandali. Sulat tayo. Kalimutan ko. Sino ibubuto ninyo sa pagka-mayor? Duterte? Parang 3 ata sila, no? O Cubos? Ito lang. Sige, comment kayo dyan. Sa Davao lang ito, Davao lang ito. So, may nagpadala sa akin na video, ito, na nagsisigawan sa kampanya si Pastor Rod Cubos. Ay programa akong ipakita diha. Ang iyong buhaton karon, hulatan ninyo mo lingkod ko. May programa umano siyang pinakita. Ang dapat gawin ng mga tao ay hintayin niyang uupo siya sa pagkamayor sa Davao. Tatalakayin muna natin ito. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. 3 sila, di ha? Sige, pwede ninyong i-comment diyan. Ito, survey lang para sa Davao. Si Nograles, di ba? Tumakbo din. 3 ba sila? Si Duterte, Nograles, at si Pastor Rod Cubos. Para sa Davao lang. Comment kayo dyan. Sino ang ibuboto ninyo sa pagka-mayor? Si Pastor Rod Cubos, numero 1 itong nagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Nagkasagutan kami ni Pastor Rod Cubos. Di po ba? At ito ang kaniyang kampanya, pangangampanya na nagsisigawan siya. Ay programa akong ipakita diha. Ang iyong buhaton karon, hulatan ninyo mo lingkod ko. So may programa daw umano siyang ipinakita. Ang dapat gawin sa mga tao na sabi niya dito, hintayin ninyong uupo ako. Para mangwata. Hindi para mamimira. Katabang ko bisag walang eleksyon. So tumutulong umano siya kahit walang eleksyon. Nasanay mo sa saan sa politiko? Sanay na ba kayo sa mga promises ng mga politicians? Walang programa ipakita ninyo? Na walang programa ang ipakita. Parang pinarinigan yata niya dito ang mga Duterte, Di ba? Nasa Davao ito. Ibig po ba sabihin, yung mga Duterte diyan, walang programang ipinapakita? Yun si Tatay Digong na ngayon ay nasa Netherlands. Matagal siyang mayor diyan. Walang programang ipinakita. Yun ang sabi sa sigawang kampanya ni Pastor Cubos. Yung nahuna, sa panahon sa eleksyon, kayang bayaran ng mga tao. So sa panahon daw ng eleksyon, Nograles, ano ba ang religion ni Nograles? Sabi ni Merlin Bansuela. Magtanong tayo, baka may mga nakikinig ngayon taga Davao. So, comment kayo. Ano daw umano ang religion ni
Nograles. Tatlo sila, no? Pastor Rod Cobos, founder. Ito ng kaniyang sikta. Si Tatay Digong, Katoliko ito siya, no? Although may mga sinasabi laban sa simbahang Katoliko, pero Katoliko to siya, no? Si Nograles, anong religion ni Nograles? Comment kayo, mga kapatid. No? Okay. Di ako taga Davao, pero kung bubuto man ako kahit sino, wag lang si Digong. Yan. O mga Duterte, sabi ni Redkin Talks. Leonardo Lida, exempted na si Digong, di na yon makauwi. Pero siya ang tumakbo kasi di pa siya na suspended sa kaniyang kandidatura. Okay, tuloy tayo. Usmuna to na. So babaguhin daw niya ang mga paraan ng sabi dito ni Rochelle Tarayaw, a big no vote for Nograles. Sige, comment kayo. Sino ba ang inyong, tingnan natin kung sino ang mas marami. Duterte, Nograles, o para ito sa Davao lang para ito sa Davao, o Pastor Cobos. Itong nagsasalita at nagsisigawang ito. Piliin yung mga anak. Kisa mo ba eskwela na? Yung mga anak ninyo na pagpapaaralin daw. Yan sa daycare hangtod sa kolehiyo. Mula sa daycare hanggang college. Libriho na. Walang bayad. Sabi niya. Dili ko gusto ni nana. Basta. Di ba kayo gusto ng ganyan? Basahan niyo yung Programa niya. yung mga programa niya. Muadto ka sa ospital. Wa kay gastuhon. Pag pupunta daw sa ospital, walang bayaran, sabi ni Pastor Cobos. Pa-eskwela mo sa inyong anak, wa kay gastuhon. Pag magpapaaral kayo sa inyong mga anak, wala daw kayong bayad, sabi ni Pastor Rod Cobos. Si Bishop ang gasto. Bishop. Si Bishop ang magbabayad daw. Si Bishop ang magbabayad. Basahan ninyo mga kasabot mo. So, parang galit ata Basahin ninyo para maunawaan ninyo, sabi niya. Dapat mo makasabot. Dapat maunawaan ninyo, sabi ni Rod Cobos. Isa naguna-huna lang sa sunod na eleksyon. Yung ibang mga politiko daw, ang iniisip ay ang susunod lang na eleksyon. Pero ang pinuod ng ideya naguna-huna sa next generation. Ngunit ang totoo na pinuno ay iniisip daw yung susunod na henerasyon. Ako i-prove sa inyo. At yun ang kaniyang patunayan daw. Pinuod ang serbisyo ni Bishop Cobos. Totoo daw ang pagserbisyo ni Bishop Cobos. Sige. Para sa mga taga Davao, yung survey natin ngayon, sino ang ibubuto niyo sa pagkamayor? Si Duterte, Pastor Rod Cobos, o Nograles? Sige, comment kayo. Kung maalala ninyo, may nawala yung video na nagkasagutan kami ni Pastor Rod Cobos, Bishop Rod Cobos, di ba? Dahil sa kasagsagan ng COVID, yung vaccine kasi na inaatake niya, sabi niya, may interview siya, pinutol lang umano. Ano kaya karugtong? Dahil sa pahayag niya, ay nagalit si Kibuloy. Ipapahuli ni Kibuloy. Anong sabi ni Kibuloy? Tatawa na Bishop sa kanyang sarili. Hindi pa ito nahuli si Kibuloy. Nasa kingdom pa ito siya noong ipahayag niya ito. Yung tinutukoy niya si Pastor Rod Cobos na tinatawag daw unong bishop sa kanyang sarili.
na pinagbabawalan ng mga membro niyang wag magpabakuna dahil maging zombie raw sila. Oh, yan. Ito dahilan na nawala yung channel ni Pastor Rod Cobos, Bishop Rod Cobos, no? Sandali Bro Windel, born and raised Catholic po si Carlo Nograles, sabi ni Kel Redkin Talks. Born and raised Catholic daw umano si Carlo Nograles. Yon. So comment lang kayo. Tingnan natin kung sino ang mas marami ngayon sa survey natin. Sino sa Davao lang ito ang daming mga nagsubaybay natin sa Davao. Sinong pipiliin yung mayor diyan sa Davao? Si Duterte, Carlo Nograles, o si Pastor Rod Cobos? May nagpadala sa akin ng videong ito na nagsisigawan si Pastor Rod Cobos. At ito din, sa kasagsagan ng pandemic, yon, galit si Kibuloy na ipapahuli daw umano dahil nagpakalat ng fake news. At mamamatay daw sila after 2 years. Yung daw lahat ng nabakunahan in 2 years, patay na daw lahat yan. At sila daw maghahari sa sanlibutan ito. Ay, inahanap na siya ng ating mayor ngayon at ng batas. Salungat ang ginagawa niya. Yan ang reaksyon noon ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Si Erlinda Lapay, si Nograles na lang. Dapat magkaisa tayo, sabi ni Mark Vincent Lopez Vito. Wala pa ko nakita dito kay Pastor Rod Cobos. May Duterte, may Nograles, pero wala ko nakita kay Pastor Rod Cobos. Sige, comment kayo. Survey lang ito, survey lang ito. Kung sino ang ibuboto niyo, tingnan natin kung sino ang mas marami. Nograles, Duterte, o Pastor Rod Cobos. Yan, si Pastor Rod Cobos, siya yung isa sa mga umaatake sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko na nagpakalat din ng fake news. Bakit? Di mo ba? Sa Vatican nakalagay na doon yung imahe ng demonyo. At ang ginagamit niya na video, kaya nga nagkasagutan kami, ang ginagamit niya na video ay yung video edited din. Si Roy Dumali, si Nograles, ako, Buto, Marianice Genti, good evening mga kapatid. Good evening Bro Windel Talibong. Sige, comment kayo dyan. Pasok muna tayo sa punto por punto pero patuloy ating survey kaugnay para sa Davao City. Sa Davao City, kaugnay nitong ipinadlang video na nagsisigawan si Pastor Rod Cobos na kung siya daw, hintayin daw ang kanyang pag-upo sa pagiging mayor diyan sa Davao, sabi niya. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto mga kapatid. Factbusters PH ang magtatalakay kayon si Kabornok. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Meron po akong ipapansin sa inyo. Isang aral po ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, babasahin natin. Dito po sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today, sa pahina 6, ganito po ang ating mababasa. Hindi ililigtas ni Kristo ang sinuman sa labas ng Iglesia ni Kristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Dito po sa ating nabasa, napakatindi naman ng doktrinang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Alam ninyo, itong aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay lumalabag sa Biblia. Babasahin natin. Dito po sa unang Korinto 5:13, ang sabi,
datapwat na nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Napakaliwanag po. Ang mga nasa labas ng iglesia, Diyos po yung humahatol sa kanila. Ika nga sa isang salin, Easy English Bible. Ganito naman ang sabi, "It is not right for me to decide about people who do not belong to the church group. God will judge those people." Napakaliwanag po. Wala palang karapatan si Apostol Pablo na magusga sa mga tao na nasa labas ng kanilang iglesia. Yan ang sabi ni Apostol Pablo dito. Kasi Diyos daw ang humahatol. At dahil dito, taliwas po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa nakasulat sa Biblia. Pero alam ninyo mga kapatid, meron pong isang patunay ang isang ministro ni Manalo. Sa ating episode ngayon, panoorin natin ang pahayag ng isang ministro naman ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Paano ba niya patutunayan na nasa kanila raw ang kaligtasan? O ito, panoorin natin. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan, ayan. Ayan po, Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, pinatunayan ng aklat Katoliko na may kaligtasan sa kanilang iglesia. Kasi nga nabasa sa aklat na ito ng isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong sinasabing, "The Church of Christ is the salvation of all souls." O sa kanyang pagbasa, ang Iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. Yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone, yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977.
Ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng ministro. Nakikita nyo po sa screen. At may nakalagay nga, the Church of Christ is the salvation of all souls. Ayan. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali, sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos, o kung siya ay nagkasala, ngunit lubos na nagsisi sa kaniyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong Katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito. Ang banal na Iglesia Katolika Romana, ang Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag po talaga mga kababayan. At actually, aral po yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa nasabing aklat, ganun pa rin, sa page 250, mababasa naman natin ang ganito. Si Jesucristo ay naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akayin ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po. Lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, nako, Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po na mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito talaga, chef talaga ito, ano? Panay chop, 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 chop. Di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, mali talaga. Paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tingnan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1219. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism, for by it, a few, that is, 8 persons were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natitingnang kagaya po ito ng iglesia na tinayo ni Cristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin po, yan pala ay secondary cause of our salvation. Dahil tandaan natin, si Cristo yung primary cause ng salvation ng tao. O klarong-klaro po yan.
Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kapatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16:16 na ganito po ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters! Grabe talaga itong... To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.